Take me back to the very first time you had a date. Totoo ba kasama mo lahat ng girls? Opo. Anong nangyari? In-invite niya. Unang date ito, ha? Ng day si Shete sa Tagaytay. Tapos, in-invite niya ako na mag-dinner kami, kain tayo. Tapos, hindi po ako komportable na na kami lang dalawa. So, sinama ko lahat ng sex bomb. Tapos, hindi lang sa manager niya, si Ate Joy, yung ibang staff. Alam mo? Hindi, nagulat ako nung ano. Pagdating, lahat sila kasali. Oo. Oo. So, paano yun? Anong nangyari? Nakapag-usap ba kayo? Nag-long table bigla. Tapos, hindi po kami nakapag-usap. Tapos ang layo ko sa kanya, yung kain, gano'n. Kain tayo. Yung ingay ko lang po. Kasi ayokong kausapin niya ako eh. Bakit? Ayoko eh. Baka mamaya manligaw. Tapos sabihin ko, hindi. During that time, natatakot kang ligawan. Natatakot ako. Dahil? Tapos ma-apekton. Kasi love team kami dahil... okay. Di ba? Nandun si Shete na yun. Right. Tapos, mahilig lang naman ako mga yung tease na, yung gano'n. Yung mga gano'n. Pero hanggang Pero doon lang. pag sineryoso mo ako, ayoko na yung gano'n. Okay. Were you disappointed? Isang sweldo yun, di ba? Siyempre Hanggang gusto ko ngayon, siyang Tito Boy! Correct. masolo, sana date, di ba? Tapos biglang, ay, cast party pala to. Hanggang ngayon, kinukwento niya sa akin yun. Mag-asawa na kami, may anak na kami, kinukwento. Hindi siya maka-move on. Mahirap ka naman talaga maka-move on. Pag nakikipag-date ka, tapos Tsaka barangay parang ako talaga. pa yung tampong-tampo. Okay. Pero pag-usapan natin yan because you've been together for quite a while, you know, and it's an achievement, and it's a decision that you guys make every day. It is not easy, but it's fun. Ganun talaga ang buhay. Pero hanggang ngayon ba, kasi nga sabi mo nga, Arthur, may mga highs at may mga lows sa isang relasyon. Pag-usapan natin in the context of, halimbawa, mga pamilya, nagkakaroon pa rin ba kayo ng mga diskusyon, mga problema? Naalala ko lang dahil it was very public kung paano mo suportahan ang iyong pamilya, di ba? Ngayon ba na kayo mag-asawa na, issue pa rin ba yung pamilya mo, pamilya niya? Paano? Parang hindi, no? Hindi. Parang hindi. Pero parang yes, no? Ano lang, mga minor lang. Pero yung paano siya sa family niya, siyempre na-respect ko yun. Iba yung sa akin, iba yung sa kanya. Have priorities changed? Nagbago na ba? Opo. Bago kami ikasal, pinag-usapan natin yun, no? Kailangan ang priority namin, yung bubuuin namin pamilya. And then, kinausap ko po yung pamilya ko noon. Na hindi na ako ganun makakasupport ng buong-buo, pero syempre nandyan pa rin ako. I remember an interview na ginawa mo during that time, very clear. Ikaw, Rochelle, tinatapos ko ang bahay ni nanay, tinatapos ko ang bahay ni tatay. Naalala mo yun? Oo. Kaya the question is valid. At naiintindihan mo yan noon. Pero syempre, pag mag-asawa, iba na. Paano niyo pinagkasunduan yun? Paano niyo minanage ang issue na yun? Aside from talking to your families, did you talk to your family? Hindi eh. Actually, hindi ko siya pinagbawal. Siya lang Ako nagsabi. Ang in-laws, kumusta ang mga relasyon? Ay, sobrang close. Si Mami Yeyed, ibang klase. Sobrang bait po talaga. Lalo na ngayon, hindi ako tumatanggi kapag gusto niyang namimiss ni nanay ko or si Mami Yeyed yung kanilang apo. Pinapapunta namin, lalo na pagsabay po kami ng trabaho. Pulang araw, tapos Widow's War, sabay yung taping, sila yung nandyan. Kasi iba rin I don't know if this is right, pero iba ang sense of ownership ng mga lolo't lola sa mga apo, di ba? Kakaiba. Pero sa amin namang mag-asawa, pag meron kami hindi pagkakaintindihan, wala silang kinakampihan. That's good. Lagi silang pag-usapan nyo yan. Parang kumbaga process nyo yan. Tama. Hindi sila nangihimasok sa amin. Hindi kayo hinahanapan ng isa pa? Hinahanapan. At pag sinasabi nila yan, anong sagot mo? Tawa na lang. Ako po bibili kami sa Tindisitas. Okay.